pagtitipan. Ngunit hindi ko maiwasan na mas makita higit yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo sa pagtitipan ng mga makasalanang ito na hindi nila pinili ang kanilang sarili bagkus ang Panginoon ang naglagay sa kanila. Sa isang kasalan, ang dalawang yun ay pinili nila ang kanilang spouse. Na-attract siya dito at nakita niya ito'y fitting na maging kabiyak. Pero kung titingnan mo, sa loob ng iglesia ay hindi natin pinili ang bawat isa. At ako'y namamangha dahil kung wala ang biyaya ng Panginoon ay hindi rin ito matatawag na church. Hindi natin kailanman pipiliin ang bawat isa. At ito yung napaka-unique sa church kung saan ang banal na espiritu ang nagbubuklod nito. At nagpapasalamat ako sa kaganapang iyon. Ngunit isang bagay na gusto kong ma-highlight din doon ay yung sinabi ni Pastor na yung kaisahan ng banal na Trinidad ay nagre-reflect din sa loob ng iglesia. Di ba, yun din yung prayer ni Christ na kung paanong tayo ang maiisa ay ganun din nawa sila. At napaka-providensya ng Panginoon dahil sa ating pag-aaral sa Filipos ngayon. Isa sa ginagamit ng Panginoon at napakahalaga sa loob ng church ay yung mga tagapanguna, tagapangaral, mga manggagawa sa loob ng church ay sila yung paunang ginagamit ng Diyos upang i-safeguard o ingatan yung pagkakaisang iyon. So ako'y nangungusap hindi lang sa pangkalahatan ng mga miyembro ng Reformed Baptist Church of Malabon, kundi higit sa mga kapwa ko manggagawa, mga tagapagturo at mga lingkod ng iglesyang ito. At nawa maging pagpapala po sa atin ang passage na ito. So inimbitahan ko po kayo sa Philippians chapter 2. Tayo po ay nasa verse 19 hanggang 30 na. Ito po yung binasa kanina sa atin ni Preacher Sam. Again, tayo ay nasa Philippians chapter 2 verses 19 hanggang 30. So ngayon po, tuloy pa rin yung pag-aalala ni Pablo sa kanila. Bagamat si Pablo ay nakabilanggo. At kahit siya po ay nakakulong, nais ni Pablo na bigyang katatagan yung kanilang pananampalataya at pagkakaroon ng isang kaisipan na gaya sa Panginoong Hesukristo. Bukod doon, bagamat ang kanyang mga kamay ay nakagapos at ilang layo ang meron sa agwat nila sa Pilipos, nais ni Pablo na ang kanyang pag-ibig ay maipadama sa mga taga-Pilipos. At ito ang layunin ng bawat mga ngaral at bawat mga ministro ng Ebanghelyo. Yes, merong tapat at wastong pagtuturo, pero ito ay hindi hiwalay sa praktikal at may pag-ibig na paglilingkod sa iglesia. Kaya naisusugan ni Pablo yung kanyang ipinapangaral na biblikal na pagpapakumbaba. Marahil yung mga detractors niya, isasabihin, nagpipreach siya, nagguganyan yung pinapangaral, pero tingnan mo, nasa kulungan siya. Kaya makikita natin dito kung paanong si Pablo ay paunang ginampanan ito. Because here, si Pablo ay hindi nagsusulat sa kanila as if he was preaching sa isang theological tower. Binigay niya yung indicative, binigay ko ng imperative, bahala na kayo dyan. So, hindi ganoon, hindi half-hearted yung ministry ni Pablo sa kanila. Hindi ganoon ang pagmiministeryo ng apostol na ito. Bagkus ang ginawa ni Pablo ay ipinadala niya yung dalawang tao na mahalaga at malaking pakinabang hindi lang sa kanya, kundi sa kabuuan ng gawain ng Ebanghelyo. At yan ay sino? Sa nabasa natin si Timoteo at si Epaphroditus. Hindi alintana ni Pablo na maiwan siya mag-isa. Bagamat ang dalawang ito ay ginamit ng Panginoon at malaking kaalwan sa kanyang kapighatian. Pero hindi alintana ni Pablo na siya ay maiwan. Hindi niya iniisip yung kanyang sariling pangangailangan. Hindi niya iniisip yung kanyang sitwasyon. Ang laman ng puso at isip ng pastor na ito ay yung kapakanan ng mga taga-Pilipos, yung kapakanan ng iglesia doon.
No, gusto kong ipaalala na hindi ito basta travelogue ni Paul para i-address yung kanilang longing sa bawat isa. Bagkus intact pa rin dito sa isip ni Paul, yung verse 1 ng mga paunang passage natin pinag-aralan hanggang verse 18, na yung mga mananampalatayang ito, by virtue nung supreme humility ni Christ, ay nakipag-isa sa Kanya at ngayon ay merong pagkakaisa sa loob ng church na dapat nilang ingatan at pangalagaan. Kaya hindi nilubayan ni Pablo yung tema ng biblical na pagpapakumbaba na siyang nagpapanatili at nagpapatibay nito. Kaya ang ginawa ni Pablo ay matalino niya itong sinusugan ng isang aktwal at personal na halimbawa. So meron na siyang indicative, meron na siyang imperative, at ngayon ito ay illustrative. Sila mismo, si Timothy, si Epaphroditus, at si Pablo, tulad ng Panginoong Hesukristo, they emptied themselves of all favor in order to serve their brothers in Christ. At nawa, sa bawat isa sa atin at sa mga kapwa ko manggagawa, tayo ay ma-encourage at mahamon dito. Sapagkat mas nagiging buhay yung larawan ng Ebanghelyo kapag yung mismong mga tagapanguna, tagapagturo at mga manggagawa sa loob ng iglesia ang nakikitaan ng katangiang ito. Mas nagiging vibrant yung gospel kapag ang mga nangunguna dito ang siyang nagsisimula. O anong kagalakan ito kay Pablo, mga kapatid, na bagamat siya ay nakagapos, yung kanyang pag-ibig ay naipapaabot sa mga taga-Pilipos. Anong kagalakan ito sa kanya na yung kanyang pagmiministeryo ay naipaparana sa mga yan sa pamamagitan nitong mga co-workers niya. At ganun din, sila ay nailalapit kay Pablo bagamat napakalayo, dahil sa mga tapat na kasama at kamanggagawa ni Pablo ay nai-maintain nila yung fellowship at yung bond ng Ebanghelyo. May kita natin dito sa passage na ito, brothers, na napakalaki at napakahalaga ng gampanin ng bawat tagapanguna pagdating sa pagkakaisa ng iglesia. Bagamat tayong lahat ay may gampanin, pero bibigyan din natin dito ay ang mga manggagawa sa loob ng iglesia. Kaya nawa sa isang simpleng mensahe, ito ay matandaan natin ang passage na ito. Ang biblical na pagpapakumbaba ay nagsisimula sa mga tagapanguna ng iglesia. Hindi pwedeng hindi, at hindi rin pwedeng baligtad. Ito ay dapat nagsisimula sa mga tagapanguna ng iglesia. Mamaya po ay meron tayong evaluation sa mga ating tatanggapin na diakono. At next week ay may suffrage at ordination. At nawa ito ang maging karakter ng ating pagmiministeryo kapag tayo ay nandoon na sa opisiyang iyon, that we must lead the parade. Brothers, tungkulin natin na pukawin yung diwa ng pagpapakumbaba sa kapatiran upang sila ay tapat na malakaran ito. Ito yung ginawa ni Pablo, ni Timoteo at ni Epaphroditus. Ito ay taliwas. In fact, ito ay sampal sa mga ministers na nandoon sa chapter 1 at hanggang dito sa chapter 2 na motivated ng self-interest. Ministers, preachers, pastors, and deacons who think highly of themselves. At they're sitting on their theological tower, preaching Christ out of envy and rivalry. Ito yung isang biggest threat sa unity ng church. Even sa time ng Reformation at even sa time natin ngayon, ito ang nagiging hadlang. And so, we need to mortify this spiritual and doctrinal pride. Ang sabi ni Jonathan Edwards, this is the main door by which the devil comes into the hearts of those who are zealous for the advancement of religion. Kaya't gustong i-overthrow ni Pablo itong ganitong kaisipan sa kanila. At nawa, ito'y makaabot doon sa mga ministers na binanggit niya doon sa chapter 1 at dito sa chapter 2. They all seek their own interests, not those of Christ. Kaya ang ginawa ni Pablo, imbis na pangalanan niya
itong mga ministers na ito who preach out of envy and rivalry at dito sa chapter 2 who seek their own interest. Ang ginawa ni Pablo, ang pinangalanan niya ay yung mga tao o yung mga kasama niya sa ministeryo kung saan nangingibabaw yung sinserong pag-ibig at paglilingkod sa iglesia. Ginamit niya itong mga tapat na manggagawa kung saan ang ministeryo ay nababalot ng biblikal na pag-ibig at pagpapakumbaba. At sa tagpong ito, ang uunahin natin, so meron tayo si Timothy at si Epaphroditus, ang uunahin natin ay si Timoteo. Ito ang ating unang punto ay ang pangangaral na umaabot sa kapatiran. Ang pangangaral na umaabot sa kapatiran. Now, Paul is very optimistic na magkikita sila ulit nitong mga Philippians na ito, Philippian believers. And so pauna niyang pinadala si Timothy bilang foretaste o patikim ng fellowship na iyon. Now, basahin natin sa verses 19 hanggang 24. No? Maaari niyo po kung sundan. Ang sabi dito, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. For they all seek their own interest, not those of Jesus Christ. But you know Timothy's proven worth, how as a son with a father he has served with me in the gospel. I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me. And I trust in the Lord that shortly I myself will come also. Now, bagamat kilala na ng mga ito si Timothy, sabi doon sa verse 22, pero pinuri siya ni Pablo dahil sa kanyang katapatan hindi lang sa ministeryo, hindi lang sa may pagpapakumbaba sa mga taga-Pilipos, kundi sa kanyang katapatan din kay Pablo. No? Siya ay merong katulad na kaisipan gaya niya. In fact, sabi nung maraming ibang commentators, very fitting ito si Timothy na maging dispatch bearer ni Paul, na maging troubleshooter kapag merong mga moral at doctrinal issue. Hindi ba binanggit siya ni Paul sa Corinthians, sa Thessalonians. So kapag may doctrinal at moral issue, very fitting na ipadala ito si Timothy dahil meron silang kaisahan. Hindi lamang sa katuruan, kundi sa pag-ibig sa mga ito. Pero kung papansin ninyo mga kapatid, ito yung gusto kong manote ninyo. Bagamat si Timothy ay able to teach, bagamat siya ay gifted, ang hinighlight ni Pablo ay yung natatanging karakter ni Timoteo. Hindi niya sinabi dito, papadala ko si Timothy, napakagaling mag-preach nito. Papadala ko si Timothy, ay napakaraming alam niyan theologically. Ang hinighlight ni Pablo ay yung natatanging karakter ni Timoteo na hindi pwedeng ipaghiwalay sa kanyang pagtuturo. Hindi hiwalay sa kanyang nalalaman, sa kanyang kaalaman sa Ebanghelyo. Gifted, pero anong sabi ni Paul sa Timothy? Above reproach, sober-minded, respectable, hospitable, at ito yung nakikita niya kay Timoteo. Also, verse 19 onwards, nakita natin dito, he's very supportive kay Paul. Despite ng imprisonment, despite ng defamation, character assassination kay Paul, actually, doon sa Act 16, nagkaroon ng kaguluhan, nahuli si Silas at si Paul, if I remember, pero nanatili ito, si Timoteo na tapat sa ministeryo ni Pablo. Kaya, just like Paul, hindi siya self-seeking. Hindi niya inuna yung kanyang sariling interest. Hindi niya iniwan si Pablo. Now, very interesting dahil doon sa verse 20, tingnan niyo po yung verse 20, ang sabi ni Paul, I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. Yung word po na genuinely concerned, yung genuine doon, ang ganda ng adjectival form niya dahil ito ay tumutukoy sa isang legitimate, valid na family member o familial concern. Hindi ba, mayroon kang priority at ikaw ay
Kung meron kang concern ay yung mga kapatid mo, anak mo, pamilya mo. Kaya sabi ni Pablo, ang di makapag-provide sa kanyang family ay worse than unbeliever. So merong madiin na concern pagdating relatives sa family, flesh and blood. Pero ang sinasabi dito, kaya ang sinasabi dito ni Pablo na si Timoteo ay may ganoong concern sa inyo. Siya ay valid and meron siyang valid and legitimate na familial concern sa inyo dahil ang nagbubuklod ay hindi lamang flesh and blood, sa kanila hindi yon, kundi they are bonded by the Spirit. Nagtatranscend sa flesh and blood yung kanilang fellowship at bilang pamilya at kasama sa pamilya ng Diyos, ang sabi ni Pablo, yan si Timoteo ay merong legitimate, genuine, valid na concern sa inyo. Hindi ito kagaya ng ilang minister na ang hangad ay ang kanilang sariling pagtataas o kagustuhan. Si Pablo ay legit. Yun ang gusto niyang sabihin. Kaya, verse 21, he is not self-seeking just like Paul. His personal interest takes a backseat. At sa verse 22, he labored just like Paul. At kaya sabi doon ni Pablo, alam nyo ito, it is evident sa inyo. It is proven, time-tested. Si Timothy ay battle-tested. No? Not only they have the same passion pagdating sa preaching ng gospel, the same preaching about Christ, who is the one true King and not Caesar, the same zeal pagdating sa conversion ng mga sinners, the same judgment pagdating sa right and error, but they both also the same pastoral heart. Pagdating sa pangangasiwa sa kapatiran, meron silang ministeryong nababalot ng pagpapakumbaba at pag-ibig sa mga taong ito. A ministry that is clothed in humility. Their souls were knit together and their life is aimed towards the glory of Christ and the upbuilding of the Philippians. Kaya tulad ng isang anak sa kanyang ama, sabi ni Pablo, walang katulad ito, si Timoteo pagdating sa paglilingkod at pag-aalala sa mga taga-Pilipos. Kaya po doon sa verse 23 to 24, sabi ni Paul, bagamat hinihintay niya kung ano yung magiging pasya sa kanya o yung kanyang release, alam niya na yung paunang presensya ni Timothy sa kanila ay si presensya niya na. Alam niya na yung kanyang pag-ibig sa mga taga-Pilipos ay kayang ipabatid nitong isang tapat na manggagawa at kasama niya sa ministeryo. At the end of the day, mga kapatid, alam ni Timothy, alam ni Pablo na ang lahat ng kagalakan, lahat ng kaaliwan, katatagan na ipinararanas ng Panginoon sa iglesia, siya ay gumagamit din ng kanyang mga tagapanguna upang maging kamay sa mga ito. Ganito din nawa, mga kapatid, ang bawat manggagawa sa Reformed Baptist Church of Malabon. No? Ang tugon ni Timoteo ay nawa mabakas din sa ating pagmiministeryo, sa ating pag-uugali. Hindi lang towards sa ating pastor bilang kanyang katuwang, kundi ganun din sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa ganitong paraan, mga kapatid, ay naiilalapit natin ang bawat kapatiran sa ating dakilang pastol, ang Panginoong Hesukristo, at ang kanyang mga kaaliwan, katatagan ay naihahatid sa bawat kapatiran. Ito ang pangangaral na umaabot sa kapatiran. Ngayon po ay May 5, and then sa taong na 1260, May 5, 1260 ay ayun ay pag-upo o yung coronation ni Kublai Khan, is the grandson of Genghis Khan. Isa sa mga comment ng mga historian sa kanya is his leadership was outstanding. He was able to unify and expand the political power of the Mongol Empire from China to Eastern Europe. At sabi ng mga Chinese scholars ay nung in-identify nila yung key doon sa success ng kanyang empire was not only doon sa kanyang leadership, but also doon sa mga sumunod sa kanya na mga officials.
Ibig sabihin, nagkaroon ng loyalty yung kanyang mga officials dahil doon sa klase ng character at leadership nito ni Kublai Khan. So the same thing mga kapatid, kung ang biblical na pag-ibig at pagpapakumbaba ay pinangungunahan ng bawat tagapanguna sa iglesyang ito, ay magalak itong susundan ng bawat kapatiran. This is my point, brothers, that the excellency of Christ in our preaching should redound to the excellency of our love and service towards the church. We preach the excellency of Christ. At yung excellency ni Christ na yun ay makikita ng ating mga kapatid sa excellency ng ating love and service towards sa kanila. Kung ito ay makikita ng kapatiran, kagaya ng binanggit natin kanina, ito ay kagalakan sa pakikinig at pagsunod nila. And sacrificial love and not self-promoting self-love. Again, baliwala yung gifts. Alam ko na, ipangaral na ito ni Pastor na baliwala ang mga kaloob, ang mga gifts na ito kung ito ay hindi huhulmahin, kung ito ay hindi titimpiin ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Nawa, ikaw ay maalala sa iglesyang ito, kagaya nito ni Timothy, ilang libong taon na, pero siya ay inaalala. Binabasa natin ngayon at maging ng mga unang mananampalataya, siya ay naalala sa kanyang taglay na pagpapakumbaba sa ministeryo. At ito din nawa ang makita at maalala ng iglesyang ito sa bawat tagapanguna nito. Secondly, nakita natin yung katapatan ni Timoteo. Ngayon naman ay si Epaphroditus. Sa verse 25 to 30, sundan niyo po ako. Ang sabi dito, I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. Indeed, he was ill, near to death. But God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious. So receive him in the Lord with all joy, and honor such men, for he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. Ito po, si Epaphroditus. Bagamat tunog Greek goddess yung kanyang pangalan, pero yung kanyang katangian ay tulad din sa Panginoong Hesukristo. Yung kanyang karakter ay may pagsunod sa biblical na pagpapakumbaba. His name means lovely, and indeed he was lovely. Because just like Christ, he remained faithful even in the face of death, which was pleasing sa harapan ng ating Panginoon. Kaya gaya ni Timoteo, pinuri at nirecommend din siya ni Pablo. Now, I think, it seems to me na to si Epaphroditus ay nagpa-function diaconally, fellow worker, fellow soldier, your messenger, and minister to my needs. But the main reason kung bakit siya ipapadala ni Pablo is twofold. Maging encouragement, again, kagaya kay Timothy, maging encouragement sa mga taga-Pilipos, at maging encouragement din kay Epaphroditus. So verse 26, he has been longing for you all. And verse 28, that you may rejoice seeing him again. So merong mutual joy sa kanilang fellowship. Now, kung mapapansin nyo dito sa binasa natin, verse 27, habang nagbiministeryo si Epaphroditus, siya ay nagkaroon ng sakit. Hindi ito dinisclose, pero ito ay malubha sa punto na ikamamatay niya. At lalo pang nagpabigat kasi nalaman niya na yung mga taga-Pilipos ay narinig o nalaman iyon. Diba, sa mga magulang, yan yung isa sa kanilang hindi ipinaparating sa kanilang mga anak. Ayaw nilang nalalaman na sila ay nagkakasakit. No? Kasi pag nagkasakit nga naman sila, baka may sakit sila, makakagala ako.
Hindi naman gano'n, no? Pero kaya ayaw ipaabot ng mga magulang yung sa kanilang karamdaman ay dahil ayaw nilang mag-alala yung kanilang mga anak, no? At parang gano'n yung nangyari kay Epaphroditus. Nung nalaman niya, na nalaman ng mga taga-Pilipos, bumigat lalo yung kanyang kapighatian. Ngunit napakaganda dahil sinabi dito ni Paul, yung kanyang report, siya ay kinahabagan ng Diyos. Siya ay pinagaling ng Diyos. You see, sa bawat ministers, brothers, God is so tender and compassionate towards His workers, towards His ministers. He is mindful that we are frailty. He remembers we are dust. And God is pleased dito sa buhay ni Epaphroditus to restore him back from the dead, figuratively speaking. God is so merciful and compassionate sa kanyang mga manggagawa. Now, take note, sa time na ito, na incomplete yung canon, at walang finality ng scripture, mapapansin nyo na hindi ordinary occurrences yung healing. Hindi kagaya ngayon, ginaganon-ganon, ang dami, tumba ng tumba. Dito, pwede siyang pagalangin ni Pablo, pero hindi yun naganap. Just a fact, no? Hindi normal occurrences that time. But take note na siya ay providentially pinagaling ng ating Panginoon. He is the one who sustains us. In times of our weakness, ang Diyos ay may probidensya ng kalakasan sa kanyang mga manggagawa. And in times of our unfaithfulness, our shortcoming, in times ng ating mga failures, the Lord is gentle and compassionate towards us. At kung mauunawaan mo ito, kapatid, at sa aking mga kapwa manggagawa, kung gaano napaka-gentle at napaka-mahabagin ng Diyos as a high priest, He is able to deal with the wayward with gentleness and patience. Ay yan din ang karakter na maipaparanas mo sa iyong mga kapatid. Yan ay sasalamin sa bawat kapatid mo sa loob ng iglesia. Pero reminder din ito sa bawat kapatiran to bear the weakness of our leaders. Huwag din naman nating i-highlight yung mga weaknesses at shortcomings. May mga blind spot, nandun ito ay gawa ng ating remaining corruption, pero huwag naman natin i-highlight yung mga failures nito at mga blind spot upang maging kasiraan at maging ma-destabilize yung kanilang pananampalataya. Bagkus maging kagaya tayo ng mga taga-Pilipos na ito na handang kilalanin at tanggapin yung biyaya at kaloob ng kanilang mga tagapaglingkod. Let us bear the weaknesses of our leaders kung paano sa ating mga kapatid. Now, dahil magaling na siya, pinagaling siya ng Panginoon, sa kanilang reunion ay mas magbibigay ito ng malaking encouragement. Yung testimony ni Epaphroditus. Parang sinasabi dito ni Pablo, huwag kayong mag-alala, pinagaling na si Epaphroditus, pabalik na siya dyan. At ang sabi niya, it is only right to receive him in a highly honored and respected manner. Ginawa ni Epaphroditus yung kanyang tungkulin ng may katapatan. Ginanap niya ito ng may pagpapakumbaba. Naging tapat siya sa Ebanghelyo at naging tapat siya sa ministro nito. Naging tapat siya kay Pablo na nagpapangaral nito. Pansinin niyo mga kapatid, kita natin si Timothy, Epaphroditus, and even si Paul, balikan natin kung paano niya binigyang halaga yung dalawang ito. And this is humility sa part ni Paul. Ito ay biblical na humility sa part ni Pablo, no? Recognizing his co-workers. Hindi niya ipinagkait yung karangalan ng isang lingkod ng Ebanghelyo kay Timothy at kay Epaphroditus. Kaya nagbunga ito sa kanyang pag-commend sa dalawang ito, nagbunga ito sa pagtanggap ng iglesia to receive him in a highly honored and respected manner. Now you see, kapag ang tagapanguna, kagaya ng mensahe natin, ay nagpapakita
nitong biblical humility, ito ay agad-agad na sumasalamin sa congregation. Now, I am not promoting yung flattery or adulation, ibig sabihin yung excessive praise. Hindi natin ipinopromote yan. Ngunit napakagandang practice nito sa loob ng church na mas lalo nating ma-appreciate at ma-recognize yung kaloob ng ating mga tagapanguna, ng ating pastor, ng ating mga tagapaglingkod, ng mga manggagawa, at maging yung ating mga kapatid. Dahil totoo na ginamit itong dalawang ito na maging kaagapay at kagalakan kay Pablo sa kanyang ministeryo, ngunit mas nakikita ni Pablo yung higit na pakinabang ng dalawang ito sa loob ng iglesia. Kasama nila si Pablo sa lahat ng oras. Pansinin niyo ito. Kasama nila si Pablo sa maraming bagay. They fought many battles. Yung mga Griegong galit sa Kristiyano, mga Romanong sumasamba sa emperor, mga legalismong Judaizers, mga animist. They wage war against rulers, authorities, and cosmic powers over this present darkness. Pero ang ganda ng ginawa ni Pablo dito, yung kapahingahan para sa dalawang ito, ay yung makasama nilang muli yung mga mananampalataya sa Pilipos. At doon ay ma-recognize at doon ay magpasalamat din sila sa ministeryo ng dalawang ito. No, so also with us, brothers, we rejoice in seeing one another every Lord's Day. Mas lalong nagiging matamis ang bawat Sabat dahil sa atin, sa kabila ng bawat rejection ng mundong ito, sa kabila ng pag-iwas, mistreatment, slandering, persecution, etc. ng mundong ito, ay pagdating doon sa Lord's Day ay mararanasan ng bawat isa, ng bawat kapatiran sa iglesia yung appreciation at yung recognition ng biyaya at kaloob na binigay sa kanila ng Panginoon. Dahil sila'y naging tapat sa kanilang patotoo bilang mga miyembro at manggagawa ng Reformed Baptist Church of Malabon. And so our physical gathering every Lord's Day, kagaya sa kanila, nung dumating si Epaphroditus at si Timothy, ay inalleviate nito yung kanilang suffering. So ang punto natin dito mga kapatid is the selfless sacrifice of Paul, Timothy, and Epaphroditus in risking their lives for the gospel, even to the point of death, shows that they are one with the Lord Jesus Christ. Yung natutupad yung prayer ni Christ na kung paanong sila'y iisa sa economy ng Triune God ay nagkakaroon din ng kaisahan sa loob ng iglesia. Kung kaya't mas nagiging buhay ang ebanghelyo at napapangalagaan ang unity sa loob ng church kapag ang mga tagapanguna nito ang unang nagpapakita o sumasalamin ng biblical na pag-ibig at pagpapakumbaba. Ayan, si Pablo, Timoteo, at Epaphroditus na hanggang ngayon ay binabalikan natin, nag-exhort at kagalakan para sa atin. Kaya nais ko kayong tanungin, mga kapatid, at sa aking mga kapwa manggagawa, sa anong katangian mo gustong maalala ka ng iglesyang ito? At nawa ay mabakas din sa katangiang iyon, ang katangian na meron si Timoteo, si Pablo, at si Epaphroditus. Nais kong magwakas sa isang paborito kong story doon sa book na Humility ni C.J. Mahaney, at nirecommend sa akin ni Pastor. Paborito namin itong kwento na to. Sa church ni C.J. Mahaney, which is yung Covenant Life Church, sinelebrate nila yung 25th na anniversary. Nag-speak yung isang founding pastor ng church about sa kanilang history, at napansin niya na bagamat maraming nagbago sa kanilang itsura after 25 years, pero merong hindi nagbago na taglay ng kanilang iglesia. Nagkataon po na mayroong isang lalaki doon, ng pangalan ay Jim, kung saan siya ay small group leader, at nagkaroon ng split sa kanilang congregation. Habang nakikinig siya sa message ng pastor na yun, kino-compare niya yung kanyang dating church dito sa Covenant Life Church.
Reformed Baptist Church of Malabon. Kaya nagtaka siya, bakit napaka-iba ng experience ko? Sabi niya, why was my experience so different? Narinig niya, sabi ng pastor, the Covenant Life Church had a love for God's Word. Nangiti si Jim, sabi niya, ganun din kami. Tapos narinig niya ulit, we were in love with Jesus Christ and grateful for His substitutionary sacrifice on the cross. Meron din kami niyan. Laging ipinapangaral yan every Lord's Day. Sabi diyan, we love grace and we love worship. Sabi ng pastor. Ang sabi ni Jim, okay, check yan, meron din kami niyan. We believe in the importance of relationship. Marahil kagaya natin. So kami din hanggang 12:00, buong Lord's Day, fellowship kami. Pero lastly, sabi ng pastor, and there was a strong emphasis on humility, especially among the leaders. Lalo doon sa mga tagapanguna. Sabi ni Jim, ayun lang. Negative. Wala kami nun. No? Kasi mga kapatid, yung ating paglilingkod, I'm speaking sa mga manggagawa ng iglesyang ito, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon na hindi hiwalay sa ating paglilingkod sa ating kapatiran. Hindi ito maipaghihiwalay. Lahat ng ating paglilingkod ay nagmamarka sa bawat pader at sa loob ng iglesyang ito. Bagamat minsan ito ay nababalot ng ating weakness, ng ating frailty, ng ating shortcomings, pero ito ay ginagamit ng Diyos upang maging encouragement, hindi lamang sa present generation natin, kundi sa mga susunod na henerasyon ng iglesyang ito. Totoo yung sinabi ni Nicholas Zinzerdorf. Sabi niya is, preach the gospel, die and be forgotten. Well, totoo, hindi ako nagdi-disagree. Ang context nun is all for the glory of Christ. He must increase and we must decrease. But in our context, brothers, I urge you to preach the gospel, serve the church, die, and be remembered. The saints in glory na dumaan sa iglesyang ito, they are in glory but they are never forgotten. Yung kanilang mga patotoo ay nakapinta sa bawat haligi ng simbahang ito. Even sa consummation, pag-uusapan natin yun. At ito inaalala natin every Lord's Day. Ang katapatan ng ating unang pastor, si Pastor Elinel, ang katapatan sa Lord's Day, nila Brother Bebe, nila Sister Ruth, yung Tatay Jun. Alala ko si Tatay Jun, bago siya mamatay, ang sabi niya, nais niya pang maka-attend sa church. Si Nanay, si Ese, di ba, kung maalala niyo yun. Lahat ng mga ito, sorry, hindi ko alam yung pangalan, pero yun, yung natatandaan ko sa Nanay Glo. Baka kasi may kaparehas sa pangalan. So, itong mga mananampalatayang ito, they are in glory, they are with the Lord, but they are never forgotten. Hindi sila makakalimutan. Ang sabi ng Panginoon sa Psalm 112, the righteous will be remembered forever. Kaya sa mga kapwa kong manggagawat, sa bawat kapatid, ano yung katangian na gusto mong maalala sa iglesyang ito? I encourage you to work hard, to labor, to clothe your ministry with humility because God is not unjust. He will not overlook your love and work for the church. He will preserve your testimony as a faithful servant in every pillar and walls of this church. The righteous will be remembered forever. Sa mga wala pa sa Panginoon, hayaan niyo itong maikling mensahe ko para sa iyo. Kung ikaw ay wala kay Kristo, ang iyong mga gawa ay mananatiling mababalot ng pagmamataas. Sapagkat ang tunay na pagpapakumbaba ay makakamtan mo lamang at makikita mo doon sa krus ng Panginoong Hesukristo. Walang kayang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At ang mga ipinagmamalaki mong gawa at kabutihan, yan ay magpapahamak sa iyo kung hindi mo mapasusumpungan ang Diyos na paunang nagpakumbaba at namatay para sa atin. Ang Panginoong Hesukristo. Kaya't ikaw ay humanay at manampalataya sa Kanya,
sapagkat walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, kundi si Kristo at siya na naipako sa krus. Tayo po mga kapatid ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat sa araw na ito, kami ay hindi lamang ninyo kinahabagan, kundi binayayaan din ng iyong salita. At tunay na ito ay humahamon sa amin at nagtatama ng bawat mga maliliit na sulok at mga bulsa sa amin kung saan ang